Okay, awit po tayo. Hymn number 20. Hymn number 20. Amen po, andyan na po kayo. Kami ay may balita sa kanan. Unang verse, linising. Kami ay may balita sa tanan, upang puso'y liwanagan. Balita ng katotohanan, kapayapaan kilaw, kapayapaan kilaw. Kaming iman ngayong lisanin, liwanag ay siyang tumuhin. Ito'y si Kristo, ari natin, na ilaw at pag-ibig. Kami ay mag-aawitan, puso kay Kristo ay dalhin. Kay Satanas ay siyang susupin, dudurog sa patalim, dudurog sa patalim. Ang iman ngayon lisanin, liwanag ay siyang tumuhin. Ito'y si Kristo, ari natin, na ilaw at pag-ibig. May balita sa pangkalahatan, nabuhat sa kaiglasan. Ang sa Diyos Amang nahihirap at isinugong tunay sa pag-ibig sa tanan. Iman ngayon lisanin, liwanag ay siyang tumuhin. Ito'y si Kristo, ari natin, na ilaw at pag-ibig. Kami ay siyang tagapagitan, nasa mundo'y ihahayag. Ang kalungkutan ay tinahak ng Panginoon lahat. Nasa Diyos ay umarap. Iman ngayon'y lisanin, liwanag ay siyang tumuhin. Ito'y si Kristo, ari natin, na ilaw at pag-ibig. Maraming salamat po. Kaibigan po mga po. Awit po tayo ng isang awitin. Sa hymn number 27. 27. 27 po. Amen po. Amen. Ang batong matibay sa English, solid rock. Ang ating pag-asa'y lubos, unang verse, linising. Ang ating pag-asa'y lubos, na nakasaling kay Jesus. Ang dugo niya'y dumanak sa ating salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang maglibay kong bato, at tanungan pag may bagyo. Kahit lahat
kasing ko hirap, biyaya niya'y laging sapat. Pagdumagsa ang pagsubok, ang tatawagin Jesus. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato, at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y nanulumbay, siya ang aking kaaliwan, at pag ako'y nandulungo, pangako niya'y bakas ako. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato, at kanlungan pag may bagyo. At kung kita'y iniwan na, at pagdating niya ang badya, tayo nawa'y masumbungang kapanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato, at kanlungan pag may bagyo. Amen. Salamat po sa malakas na pagkakalita. Ang tawagin natin po ay ating pagkakasalita, si Brad. Ano ang special number? Special. Tawagin po natin. Amen. Thinking differently, up on the peaceful shore, where darkness can within, sinking to rise no more. Now the master of the sea, hearing his staring cry, from the warring lifting me now said, and I, God lifted me, God lifted me, when nothing else could help, God lifted me, God lifted me, God lifted me, when nothing else could help, God lifted me. Oh, my heart, oh, am I gay, and to Him I pray, and His blessings stay, ever His praises say. Love so mighty and so true, here is my soul's next song, and for having saved His good to Him, may He long, God lifted me, God lifted me, when nothing else could help, God lifted me, God lifted me, God lifted me, when nothing else could help, God lifted me. So then you look abroad, yes, it's completely safe. He will lift you by His cup out of the anger way. Is the master of the sea, music will obey. He will sing you what to do to sing today. God lifted me, God lifted me, when nothing else could help. God lifted me, God lifted me, God lifted me, when nothing else could help. God lifted me. Amen. Tumaas sa
Amen. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ayan. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay meron pong muling panahon at oras upang makapag-aral po ng salita ng Diyos. Alam po, so salamat po sa ating pong mag-ama na kung saan ay na special number. No? Sabi nga dun sa awit, pagka wala ka ng tulong na mahanap, ang Panginoon ang siyang ating malalapitan. Ano po? So, napakaganda po ng mensahe ng awitin. Ano po? So, ngayong hapon po ito ay hinihiling ko po ng lahat ay tatayo at bubuksan po natin ang ating pong mga Bible. Okay? So, buksan po natin sa Book of Ecclesiastes, Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 7. Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 7. Okay? Ecclesiastes chapter 12, verses 1 hanggang 7, and verse number 13 and 14. So, tatanong po tayo. Okay? So, ako na lamang po magbabasa, sundan nyo na lamang po sa inyong mga mata. Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 7, and 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12 verses 1 hanggang 7 and 13 and 14. Diyan na po ba bawat isa? Opo! Sabi po ng Bible in the book of Ecclesiastes chapter number 12 verses 1 hanggang 7, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. When the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain, in the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease, because they are few, and those that look out of the windows be darkened, and the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Also when they shall be afraid of God, which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the street. Or over the silver cord be loose, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Verse number 8, vanity of vanities, said the Creator, all is vanities. Tanong po tayo sa verse number 13 and 14, ang sabi ng Bible, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil. Tayo po sa mandaling manalangin na manaming Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa hapon po ito, na minsan pa ay kinikilala namin ng inyong katapatan at kahabagan, na kayo po ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, sa inyong pong pag-iingat. Dinapin niyo po kami sa bahay panambahan upang makapakinig at makapag-aral ng inyong pong dalisay na salita. Panginoon, sa hapon pong ito, kinikilala namin na kami po ay walang magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Kaya po kami ay humihiling na gamitin niyo po ang instrumento sa hapon pong ito, ipahayag ang inyong pong salita. At minsan pa, Panginoon, sa bawat mga kapatiran na makikinig, ay bigyan niyo po kami ng kaunawaan upang maunawaan ang inyong pong nais sa bawat isa sa amin sa hapon pong ito, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na pangunguna ng Diyos sa Banal na Espiritu at wala pong ibang maitaas at malugod kundi ang inyong pong dakilang pangalan. Sa hapon pong ito, kung mayroon na po kaming bisita o matagal na nagsisimba, hindi pa po nakakaranas ng kaligtasan, kayo po ang siyang patuloy na malayang kumilos
at patuloy na hipuin ang kanilang mga puso at sila po'y tumugon ng tama at palabutin ang kanilang mga puso, pagtiwalaan kayo, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas. Kaya nga po, Ama, pinupuri namin kay pinsasalamatan, pinagkakatiwala ang lahat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kayo po yung makakaupo na. And ito pong binasa natin, no? Ang ating pong title sa hapon po ito, Conclusion of the Whole Matter. Okay? So ang title ng pamagat ng title ng mensahe, Conclusion of the Whole Matter. No, alam natin mga kapatid, no, ito po hindi na bago sa atin, yung Ecclesiastes, no? Marahil ito po yung palagi nating naririnig mula pa kay Pastor Miguel, kay Pastor Joven, no? At ito pong Ecclesiastes, chapter number 12, no? Ang writer po nito walang iba kundi si King Solomon. Okay, alam natin si King Solomon, siya po naging hari ng Israel at siya po napakaisa sa matalinong tao na nabuhay sa mundo, no? Si King Solomon. Okay, dito sa atin pong binasa mga kapatid, mapapansin natin at kung ating uunawain, ito'y nagbibigay diin sa kung paano ang tao ay nagsusumikap at naghihirap o pinaghihirapan yung mga bagay-bagay. Okay, so ibig sabihin itong binasa natin teksto, ito'y nagbibigay diin kung paano ang isang tao ay pinaghihirapan o pinagsusumikapan yung isang bagay. Excuse me po. Pero alam niyo po, sa mga tao na nagsusumikap, sa mga tao na naghihirap sa mga bagay-bagay, pinaliwanag ng Bible na ang mga pinaghihirapan nila at ang mga pinagpapagura nila, ito'y walang kabuluhan. Okay? Kaya nga dito, marahil ngayong hapon, marami tayong mga bagay na pinaplano. Marami tayong mga bagay na iniisip. Marami tayong mga bagay na hinahangat. Pero tandaan po natin mga kapatid, pagka wala tayo kay Kristo, walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay. Okay? Kaya nga, ngayong hapon, kung meron tayong bisita, o marahil matagal ka nang nagsisimba, pero hindi mo pa alam, pagka ikaw ay namatay o sa tutong ang iyong kaluluwa, ang nais ng Panginoon na malaman mo na kailangan mong magkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. According to Mark chapter number 8, verse number 36 hanggang 38, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sabi ng Mark chapter number 8, ano ang pakinabang ng isang tao kung makamtan man niya ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, kung mawawala niya ang kanyang kaluluwa at mapapahamak sa lugar ng impyerno? Sabi dito ng Bible, or what shall a man give in exchange for his soul? O ano man ang ipapalit ng tao sa kanyang kaluluwa? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed. No? So sabi ng Biblia, sino man ang siyang kakahiya sa akin, ay ikakahiya ko rin siya sa langit. No? Kaya nga, para sa aming mga bisita, no? Habang buhay ka pa, huwag mong sayangin yung oras at panahon. This is the day of salvation. Ito yung araw ng kaligtasan. Ang nais ng Panginoon sa gabing ito, sa hapong ito'y maunawaan mo na tayo bilang tao sa harapan ng Diyos ay makasalanan at yung taong makasalanan ay mamamatay at meron tayong lugar na patutunguhan. Yun yung lugar ng impyerno. Kaya nais ng Panginoon, maunawaan natin na meron tayong tagapagligtas, the Lord Jesus Christ. Alam niyo ang ibig sabihin ng Jesus? Alam niyo yung ibig sabihin ng pangalang Jesus Christ? Our Savior. No? Kaya ang Panginoong Jesucristo ipinako sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. No? Kaya nga, this is the day of salvation. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang sabi ng Romans chapter number 10 verse number 9. And for believers, para sa mga mananampalataya, tatandaan po natin, mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Tatandaan po natin mga kapatid,
There is nothing bad na magpursige tayo sa pagtatrabaho. There is nothing bad na magsipag tayo sa pag-aaral. There is nothing bad na enjoyin natin yung mga business na meron tayo. Ngunit ang gusto ng Panginoon na lumagay tayo sa isang sitwasyon na aabutin natin yung lahat ng mga bagay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Paano natin nalalaman na tayo ay binibless ng Panginoon? No? Paano nga ba natin bilang mananampalataya na pinagpapala tayo ng Diyos? Alam niyo po sabi ng Book of Proverbs chapter 10, verse number 22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Pagka tayo po'y pinagpapala ng Diyos, mga kapatid, yung tunay na pagpapala ng Diyos ay hindi nakakapagpalayo sa Kanya. No? Kaya nga mauunawaan natin yung plano at layunin ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Pagka pala sinabing blessing, pagka pala sinabing pagpapala ng Diyos, palagi yan hindi nakakapagpalayo sa Panginoon. Kaya nga, pagka yung akala nating blessing ay nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon, that is not blessing. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. No? Alam niyo po in the book of Luke, chapter number 12, buksan po natin sandali. In the book of Luke, chapter number 12, ito po yung isang mga bagay na sinasabi ni Solomon na yung mga bagay na naghahangad, yung mga bagay na nagpapagod, no? Ito yung mga bagay na walang kabuluhan. Sa Luke chapter number 12, ito po yung isang halimbawa. Luke chapter number 12, verse number 16 to 20. Andiyan na po ba kayo? Luke chapter number 12, verse number 16 and 20, and sabi ng Bible, and He spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? Sabi ng isang mayamang lalaki, sabi dito, and he thought within himself, nag-iisip siya sa kanyang sarili, saying, what shall I do? Ano ba yung aking gagawin? Because I have no room where to bestow my fruits. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung aking mga ani. No? And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Okay, ganito gagawin ko, sabi ng mayaman. Magpapagawa ko ng isang malaking sisidlan at doon ko ilalagay lahat ng aking mga bunga. And I will say to my soul, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, thou hast much good laid up for many years. No? Take thine ease, eat, drink, and be merry. Ito yung aking gagawin. Ilalagay ko dahil ako'y mayaman, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Magpapagawa ko ng isang malaking bangan, ilalagay ko yung aking mga bunga, at sasabihin sa aking kaluluwa, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Pero ito yung nakakalungkot na sinabi ng Panginoon sa verse number 20. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then what shall those things be which thou hast provided? No? So sabi ng Panginoon, no? Sabi ng mayaman, ako'y magpapagawa ng mas malaking bangan para sa aking mga bunga. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kumain ka, magpakasaya ka, uminom ka, and then sabi ng Panginoon, nakakalungkot, mamayang gabi patay ka. No? Kaya nga ngayong gabing ito, mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay paliwanag sa bawat isa po sa atin, no? Na merong mga bagay sa mundong ito na pinagpapaguran tayo, meron tayong mga pinaplano, meron tayong mga iniisip, nagsusumikap tayo, pero sabi ng Biblia, pag ito'y nagpapalayo sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, and we know King Solomon experience, no? At alam natin, no, sabi ko kanina, walang ibang sumulat nito kundi si Haring Solomon.
no? Alam natin si Haring Solomon na experience niya yung lahat ng mga bagay, no? Kaya sabi ng kanyang tatay na si David, anak, dahil na-experience mo lahat ng mga bagay, para ikaw ay magtagumpay at maging makabuluhan ng iyong buhay, sabi ni David sa 1 Kings chapter 2 verse number 3, walk in all his ways and keep his commandment, that thou prosper in all that thou doest. No? Isipin niyo po, si Haring David, sinabihan niya yung kanyang anak, excuse me, dahil alam niya na yung kanyang anak naranasan yung lahat ng mga bagay. Okay anak, para ikaw ay magtagumpay, sabi ng Biblia, sabi ni David na kanyang tatay, walk in all his ways. Lumakad ka sa lahat ng daan ng Panginoon and keep his commandments, at ikaw ay manatili na sumusunod sa kanyang ipinag-uutos, that thou prosper in all that thou doest, para ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong mga gagawin. No? Alam natin, ang gagawin ni King Solomon hindi madali kasi paghaharian niya yung buong bayan ng Israel. No? Kaya nga dito, makikita natin, ando doon yung pagpapaalala ng kanyang tatay, no? Ngunit si King Solomon ay hindi nakinig sa kanyang ama. No? Mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 2 verse number 17. Ano ba yung nangyari nang si Solomon ay hindi nakinig sa kanyang tatay? Anong nangyari sa kanyang buhay? Tingnan po natin sa Ecclesiastes 2:17. Sa ating pong teksto. Basahin po natin. Ecclesiastes chapter 2 verses 17 and 18. Sabay-sabay po natin basahin. Nandiyan na po ba kayo? Ecclesiastes chapter 2 verses 17 to 18. Ayan. Sige po. All together ready? Read. Therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun is grievous unto me, for all is vanity and vexation of spirit. Yet I hated all my labor, which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me. Nakita niyo po mga kapatid, merong paalala ang kanyang ama na si David, para ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong gagawin, ikaw ay lumakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay sumunod sa kanyang ipinag-uutos, pero si Solomon hindi nakinig sa kanyang amang si David. No? And then dumating siya sa punto, in verse number 17 na sabi ng Bible, therefore I hated life. No? Nakita niyo po mga kapatid, sabi ni Solomon, ayoko nang mabuhay pa. No? Ayoko nang mabuhay pa. Sabi ni Solomon, therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun, it is grievous unto me, for all is vanity. Ang sabi ng Bible, and vexation of spirit. No? Sa Tagalog, sabi ni King Solomon, ang aking ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin, at ito'y nauwi sa wala. No? He enjoyed everything he had. Lahat ng mga bagay in-enjoy niya. He much had gold and silver. Meron siyang mga salapi at pilak. He owned thousands of horses. Meron siyang mga alaga, libu-libong mga kabayo. He had hundreds of wives and concubines. Sabi niyo po, grabe yung tinataglay ni King Solomon. No? Meron siyang mga ginto at mga pilak. Meron siyang mga libu-libong kabayo. At meron siyang 1,000 asawa. No? Talagang matindi yung kanyang pinagdaanan. Talagang matindi yung kanyang nakamtan. Pero sabi ng Biblia, sa kalunduan, but all is vanity. Lahat ng yan ay walang kabuluhan. He fully understand in our text. No? Talagang nandun yung pag-unawa ni King Solomon sa ating teksto, na ito ay pagwawakas ng lahat. No? Sabi ni Solomon, we need to fear God and keep His commandments sa verse number 13 and 14. Kailangan natin na matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban.
Kaya nga kung meron tayong mga bagay na pinaghihirapan at pinagsisumikapan, mahalagang mailagay natin sa tama at mas maging makabuluhan yung ating mga buhay. No? Kaya nga apat na mga bagay lang, no? Apat na mga bagay na dapat nating i-consider para maging makabuluhan ang ating mga buhay sa mundo ito. Una, makikita natin, focusing on God's opportunity. Okay? So una, para maging makabuluhan, no? Para maging makabuluhan yung ating mga buhay bilang mananampalataya, focusing on God's opportunity. Okay? Pagka sinabing focusing, to pay particular attention to your center of interest. No? To pay particular attention to your center of interest. Ibig sabihin, pagka sinabing focusing on God's opportunity, maraming mga oportunidad na ibinibigay ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Let us focus on God-given opportunity. No? In verse number 1, ang sabi ng Biblia sa ating teksto, sa chapter number 12, remember now the Creator in the days of the youth. Sabi ng Biblia, no, remember now the Creator in the days of the youth. Hindi nangangahulugan na bata lang ang pwedeng maging kagamit-gamit at makabuluhan sa harapan ng Diyos. Hindi po. Ang tinutukoy po ni Solomon, habang malakas pa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Ang nais ng Panginoon, habang malakas pa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Alam niyo po, nakaka-bless yung ilang mga kapatiran no? Na parang baliktad na. Mas masipag, mas matapat, mas masunurin yung mga mas matatanda kaysa sa mas mga bata. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. No? Alam niyo po doon sa Bitin, kung kilala niyo po si Nanay Oria, pag di ako nagkakamali, she is 70 plus years old. No? Pero alam niyo po, si Nanay Oria, pagdating po ng Saturday, talagang ando doon yung kanyang puso sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. No? 70 plus years old, no? Siguro mula sa Berean na muli na patungo po rito sa Park Coast, siguro ganun kalayo yung bahay nila. No? Pero siya'y naglalakad ng Saturday ng umaga. No? Nauuna pa siya sa ilang mga kapatiran. Isipin niyo po, napakatanda na. No? Pero ando doon yung kanyang puso na kung saan ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. No? Nung mga nakaraang buwan, uso yung eleksyon, nakakasabay namin yung mga kandidato. No? And then sabi ng mga kandidato, nung mga tao, akala ko ikay nangangandidato. Alam niyo po, sabi ni Nanay, nangangandidato po kami. No? Ang kinakandidato po namin, hindi tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No? Alam niyo po si Nanay Oria, na napakasipag, no? At doon yung kanyang focus, no? Kahit na may arthritis, at saka mga rayuma, pero napakasipag po pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. No? She is very faithful. No? Alam niyo po si Nanay Oria, 1 year old in the ministry. No? 1 taon pa lang naglilingkod. 1 taon pa lang matapos siyang maligtas. Kaya nga ang tanong sa atin, mga kapatid, how long? Gaano tayo katagal na Kristiyano? No? She focused on God-given opportunity. Kaya nga ngayon, mga bata pa tayo, focus on God-given opportunity. There are many opportunities in God's ministry. Marami pong oportunidad sa paglilingkod sa Panginoon. Just pray and the Lord put it in your heart. No? Manalangin tayo. Kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, kung gusto natin maging focus on God-given opportunity, nais natin mag-song leader, nais natin mag-Bible reader, nais natin mag-Sunday school teacher, no? Nais natin maging soul winner, nais natin maging preacher, just pray
and the Lord put it in your heart. Just focus on God-given opportunity. Kaya nga mga kapatid, kamusta tayo bilang mananampalataya? Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse number 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Pagka tayo po ay, sabi dito, whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. Ano man ang mga bagay na kaya natin gawin, gawin na natin ngayon. Let us first step. No? Kasi darating yung panahon at yung oras na hindi na natin kaya. No? Kaya nga habang kaya pa natin mga kapatid, maglingkod tayo ng tapat at totoo sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Isaiah chapter number 6, verse number 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said I, here am I, send me. No? Ito po yung panahon kung paano tinawag ng Panginoon si Isaiah. Sabi ng Panginoon, sino ang aking tatawagin? Sino ang susunod sa akin? Sabi ni Isaiah, bilis ng kanyang tugon, here am I, send me. Ito po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid. Na pagka tayo ay nananalangin sa ministry na nais ng Panginoon, manalangin tayo, ilalagay sa ating puso ng Panginoon, at dapat nandoon yung pagiging handa ng ating puso. Kaya nga una, subpoints na makita natin, focusing on God's opportunity para maging makabuluhan ang ating pong buhay sa harapan ng Panginoon, focusing on God's opportunity, subpoints letter A, ando doon yung tinatawag na initiative. Okay? Pagka sinabing initiative, take a first step. No? Pagka sinabing initiative sa Tagalog, hindi ka na kailangang utusan pa. No? Meron ka ng kusa. Ito yung kaisipan na kung saan ka naaangkop. No? Hindi ka na kailangang utusan. Meron kang kusa. Do you want to belong in a ministry? Alam niyo po, pagka sinabing ministry or service, ito po ay patungkol sa paglilingkod. No? That is ministry. Alam niyo po, yung pagpunta sa simbahan every Sunday, no? Paglinggo, gusto ng Panginoon, meron tayong tinatawag na initiative. No? Pagka Sunday, it is the Lord's Day. No? Ibig sabihin, tayo bilang mananampalataya, pagka tayo, para maging makabuluhan yung ating mga buhay bilang mananampalataya, let us focus on God-given opportunity at ito yung tinatawag na initiative, yung pagkukusa. Hindi na sa atin kailangan pang ipaalala. Brad, sis, no? Linggo ngayon, kailangan nasa church tayo, hindi na. Kasi bakit? Meron tayong tinatawag na initiative. Sa mga choir, no? Kung meron, sa mga may ministry, no? Hindi na natin kailangang paalalahanan, no? Kasi bakit? Ang gusto ng Panginoon, meron tayong initiative. Soul winning ministry, sa choir, orchestra, song leading, Sunday school teacher, hindi na tayo pinapaalalahanan na pumunta sa church, no? Para mag-practice. Why? Dahil ito yung gusto ng Diyos, meron tayong initiative. Pansinin niyo po, mga kapatid, bakit si Pastor Joven hindi nag-online para mag-preach? Dahil sa layo, di ba? Dahil sa layo ng lugar, pwede siyang mag-online na lang. No? At mag-preach sa atin, bakit hindi siya nag-online? No? Because he is focusing on God's opportunity. No? Alam niyo po, in the book of Psalm 122, verse number 1, no? Ang sabi ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. No? At doon kasi yung kagalangan na pagka tayo po'y nagpunta sa simbahan ng Panginoon, andoon yung presence of God na kumikilo sa bawat isa po sa atin. No? Sabi ng book of Psalm 27 verse number 4, one thing have I desired of the Lord, that I may seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life.
to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Bakit hindi nag-online si Pastor Joven para mag-preach? No? Kasi andun yung kanyang kagalakan. Andun doon yung kanyang pagnanais. No? To see. No? Sabi ng Biblia, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. No? At kung tayo naman ay nasa ministry na, alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, in the book of Colossians 3:23, sabi ng Bible, and whatsoever ye do it heartily as the Lord, and not unto men. Pagka tayo po'y naglilingkod na sa Panginoon, para tayo ay hindi ma-discourage, para tayo ay hindi malugmok, sabi ng Biblia, do it heartily as the Lord, and not unto men. Gawin natin ng bukal sa puso, at hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, kamusta ang ating focus? Are we focused on God-given opportunity? Pangalawa, na makita po natin, hindi lamang sa ating puntos, focusing on God's opportunity and bring yung initiative. Pangalawa, fearing God's person. Okay? Fearing God's person. Sabi ng verse number 13 sa ating konteksto, let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yung sumunod? Fear God. Fearing God's person. Pag sinabing fear, ito yung tinatawag na reverence, due regard, render to all their dues. No? Andoon yung tinatawag na respect, pagbibigay ng galang at mataas na parangal. Alam niyo ba, para maging karapat dapat tayo sa Panginoon, dapat andoon yung takot natin sa Kanya. No? Alam niyo, pagka sinabing fear, ang ibig sabihin niyan reverence. No? Deep respect. No? Yung paggalang. Hindi yung parang tumingin ka sa salamin at pagtingin mo, di ba? Natakot ka. Hindi po ganun yung tinatawag na fear. No? Ang tinatawag po na fear, no, dito po sa Biblia, no, ito po yung, sabi ko kanina, ando doon yung mataas na parangal natin sa ating Panginoon. No? Excuse me. Alam niyo po, example ng mananampalataya na kung saan ay merong takot sa Diyos, walang iba kundi si Job. No? Satan thought that Job feared God because of what he had. No? Iniisip ni Satanas na kaya natatakot si Job o may takot sa Panginoon dahil marami siyang blessing na nakabakod, no, sa kanyang buhay. Kaya nga ang Panginoon, God allows Satan to test Job. No? Inalaw ng Panginoon na subukin ni Satanas si Job. No? At nung inalaw ng Panginoon na subukin ni Satan si Job, sabi ng Panginoon, pwede mong gawin lahat sa kanya, pero huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. No? And it leading to lose his wealth. No? At ito'y nagdala sa para mawala yung kanyang mga kayamanan, to lose his family, to lose his health, and to lose his friend, even his wife. No? Lahat ng mga bagay, nung sinubok siya ni Satan, lahat ng mga bagay na nasa kanya ay nawala sa isang igla. No? But still, Job stayed fear God. No? Ngunit si Job ay nanatiling, no, ando doon yung kanyang mataas na parangal at respeto sa ating Panginoon. Sabi ng Job 13:15, though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain my own ways before him. Sabi ng Biblia. No? Kahit na ako'y patayin ng Diyos, ako'y mananatili, no, na naglilingkod at nagtatapat sa ating Panginoon. No? Kaya nga ito yung nais ng Panginoon, mga kapatid, na taglay-taglay natin bilang mananampalataya. Hindi lang sa kikinghawaan tayo, nandoon yung ating mataas na respeto at paggalang sa Diyos, maging sa kahirapan at sa burok ng hirap ng buhay. Dapat nandoon yung mataas na respeto, no, at pagkilala natin sa ating Panginoon. Let us raise some points sa fearing God's person.
Ano doon yung tinatawag na influence. No? Pagka sinabing influence, the capacity to have an effect on character, development, behavior of someone, or something. Alam niyo po, makikilala ang Kristiyano na may takot sa Panginoon kung paano manalita. No? Kung paano ang Kristiyano ay magsalamuha, even sa kasuotan. No? Alam niyo po, maunawaan natin, no, at makikilala natin yung isang Kristiyano may takot sa Diyos, sabi ko kanina, no, sa pamamagitan ng pananalita, no, ng pakikisalamuha, maging sa kasuotan. Alam niyo po, pagka sinabing Baptist, conservative. No? Lahat ng pwedeng itago, hindi dapat makita, especially sa mga kababaihan. Di ba? Alam niyo po, we are all guilty. Ganun din sa mga lalaki. Pagka tayo ay nagsuot, pagka tayo nagpupunta sa pananambahan, yun yung pinaka-the best natin sinusuot. Kasi bakit? Dahil laharap tayo sa pinaka-Diyos ng mga Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, kamusta tayo bilang mananampalataya? Are we a good influencer? Do we really fear God? No? Alam niyo po, nung kami nasa Alaminos, meron po doon ang tagal-tagal ng Kristiyano, pagpupunta sa simbahan ng Katimelas. No? At dahil merong bagong mananampalataya, bagong ligtas lamang, no? Naiilang din magsuot ng maayos pagpupunta sa church. No? Anong sabi nung bagong mananampalataya? Aba, pwede pa nang mag-Katimelas pagpupunta sa church. No? Anong nangyari? Ginaya ng bagong Kristiyano. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid sa ating bilang mananampalataya, we need to be a good influencer. Especially sa ating kapwa mananampalataya. Di ba? Pagka tayo, no, tunay na mayroong takot sa Diyos, hindi na tayo kailangang paalalahanan na magsuot tayo ng maayos pag pupunta tayo sa simbahan. Amen? Sabi ng Psalm 37 verses 1 and 2, fret not thyself because of evildoers, neither be envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like grass, and wither as the green herb. Marami ang nang-iinggit po sa atin. No? Marami magsasabi sa atin, umalis ka na sa reliyon, na yung inaaniban ngayon, at umalit ka na sa amin. Sapagkat sa aming simbahan, pwede kang magsuot ng kahit anong gusto mo. No? Pwede kang mag-inom, pwede kang magsigarilyo. No? Mag-ingat po tayo sa mga ganyan, mga panlilinlang ng mundong ito. No? Kaya nga, kamusta tayo bilang mga mananampalataya? Una, sabi ng Biblia, di ba, ano doon yung God's opportunity. No? Pangalawa, ano doon yung ating puntos, no? Wala ko. Sabi doon, ano doon yung feeling God's person, yung influence. Pangatlo, ano doon yung tinatawag na following God's command. No? Following God's command. Sa verse number 13, ang sabi ng Bible, let us keep the conclusion of the whole matter, fear God and what? And keep His what? Commandments. No? For this is the whole duty of man. Now, alam niyo po, sabi ng Luke chapter 10, verse 26 and 27, He said unto him, what is written in the law? How readest thou? And he answering and said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbors as thyself. No? Sabi ng Biblia, mamahalin natin ng buong puso ang ating Panginoon. At makikita natin na ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaya nga tayo bilang mananampalataya, kamusta tayo bilang anak ng Diyos? No? Do we follow God's command? Na tayo ba'y nasunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon? Alam niyo po in the book of John 10:27, sabi ng Biblia, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sabi ng Panginoon mismo, ang aking mga tumpay nakikinig sa aking pinig, at nakikilala ko sila, at hindi ko lang sila basta nakikilala. Sila
ay nagsisisunod sa akin. Kaya nga tayo bilang mananampalataya, kamusta yung ating pagsunod sa ating Panginoon? Alam niyo katotohanan, masarap sumunod sa Panginoon pagka mayroong blessing. Ang hirap sumunod pagka nandoon yung masakit sa atin. No? Alam niyo po, in the time of Abraham, in the book of Genesis chapter 22 verses 1 to 13, inutusan si Abraham, sabi ng Biblia, sinubok ng Diyos si Abraham. No? Sa pagsubok ng Panginoon sa kanya, sabi ng Biblia, meron siyang mahal na kaisa-isang anak. No? At yung kanyang pinakamamahal na anak, walang iba kundi si Isaac. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, Abraham, pumunta ka sa lugar ng Moriah, sa mundong ng Moriah, at i-offer mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Pero alam niyo po mga kapatid, Abraham following God's command. No? Hindi siya nagdalawang isip. No? Kahit na yung pinakamamahal niya, yung pinakapaborito ng anak, inakit niya sa bundok, kasama yung ilang mga young people, no? Nasa baba, iniwan nila, umakyat sila sa burol. No? Sabi ni Isaac, amang Abraham, andito na yung panggatong, andito na yung apoy. Sino ang ihahain natin para sa sakripisyo? No? Pero sabi ng Biblia, sabi ng ni Abraham, the Lord provide Himself a lamb. Dahil nakita ng Panginoon yung pagsunod ni Abraham, no? Hindi niya hinayaan na si Isaac yung i-offer para sa kanya. No? Sabi ng angel, na dahil ikaw, nakita namin kung gaano mo kamahal ang Panginoon at ikaw ay nasunod sa kanya, hindi na i-require yung buhay ni Isaac. Kaya nga sa atin bilang mananampalataya, nais ng Diyos, mga kapatid, na katulad ni Abraham, yung buhay natin, no? Para maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa Panginoon, dapat yung buhay natin bilang mananampalataya, very inspiring. Yun yung subwords, no? Following God's command, letter A, tinatawag na inspiring. No? Having the effect of inspiring someone. No? Having the effect of inspiring someone. Nai-inspire natin. No? Especially yung ating mga kapwa mananampalataya. No? Alam niyo ba na pag ikaw ay nasunod sa Panginoon ng tama, you inspire people. Pag ikaw ay naging matapat, mabuti kang ehemplo, you inspire people. No? Pagka tayo nasunod ng tama at tapat sa Panginoon, no? Hindi natin napapansin na i-inspire natin yung ilang kapwa natin mananampalataya. Remember Pastor Midel? Remember Pastor Tito? Remember Pastor Joven? No? Bakit pinili nilang sumunod sa panawagan ng Diyos? No? Bakit nila pinili na sumunod sa panawagan ng Diyos? Following God's command. No? Why they choose a narrow path? Iniwan yung kanilang mga trabaho. No? Sacrificing in God's ministry. Dahil nauunawaan nila. No? Na makamtan man nila ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. Pero mawawala at mapahamak ang mga kaluluwa ng tao, baliwala ang lahat. Kaya ka mga kapatid, kamusta tayo bilang mga mananampalataya? Sabi ng Bible, in the book of Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan. Kaya nga, kamusta tayo bilang mananampalataya? Sabi ng ating unang points, no? Para maging makabuluhan ang ating buhay, focusing on God's opportunity. Letter A, initiative. Pangalawa, fearing God's person. Letter A, influence. Pangatlo, following God's command. Letter A, inspiring. At yung pang-apat, huli na po, foreseeing God's judgment. No? Foreseeing God's judgment. Sabi ng verse number 14 sa ating konteksto, no? Sa Ecclesiastes chapter number 12, verse number 14, for God shall bring every work
Into what? Into judgment. With every secret thing, whether it be good or whether it be evil. No? So pagka sinabing foreseeing God's judgment, to see or anticipate something before it happened. No? To see or to anticipate something before it happened. Nakikita na natin yung mga bagay na parating pa lamang. No? Tandaan po natin mga kapatid, pagka binasa natin at binalikan natin yung history ng Biblia, Adam and Eve, disobedience to God. No? Dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, sin passed upon all men. No? Cain killed Abel. No? Si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. God cursed Cain, making him a wanderer. Dahil pinatay ni Cain yung kanyang kapatid ni si Abel, no, ang nangyari, ang tendency, no, si Cain, nagpagala-gala. No? King Saul, disobedience and refusal to acknowledge his sin resulted in God rejected him as a king. No? Si King Saul, no, dinusobey niya ang Panginoon at yun ay nagresulta para ma-reject siya as a hari ng Israel. Ananias and Sapphira lied to the Holy Ghost about their offering resulted in immediate death. No? Si Ananias in the book of Acts, alam natin, no? Ano ginawa nila? Nag-lied in the Holy Ghost. No? Alam niyo po, sometimes Christian fear to give. No? Alam niyo po, minsan ang Kristiyano natatakot magbigay. Okay? So yun po yung natutuhanan. Kasi bakit? Baka maubusan. No? Natatakot minsan ang Kristiyano na magbigay, baka tayo maubusan. Alam niyo po yung example in 1 Kings chapter 17 verse 13 to 15, no? Nung nagkaroon ng tagutong at hindi nagkakaroon ng tagulan, naapektuhan yung mga hanap buhay ng Jerusalem, no? Pinapunta ng Panginoon si Elijah doon sa widow woman, no? Yung widow woman, sabi ng Biblia, ito po yung mga widow woman na kung saan meron siyang isang anak. No? Wala na siyang asawang lalaki, nagkaroon ng tagutong, no? And then meron siyang tinapay. No? Pinapunta ang Panginoon si Elijah doon sa bahay ng widow woman. Sabi ng Panginoon, meron ng gagamiting babae na balo na magpapakain sa iyo. Dahil merong tagutom sa kanilang lugar, yung widow woman, sabi ng widow woman, iisa na lang ito, no? Pagka kinain ko to, ibinigay ko sa aking anak na lalaki, pwede na kaming mamatay, no? Alam niyo po ang sabi ni Elijah, no? Alam niyo po sabi ni Elijah doon sa widow woman, sa 1 Kings chapter 17, verse 13 and 15, and Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said. Yung babae, di ba? Parang tayo, natatakot. Pagka tayo nagbigay, baka tayo maubusan. No? Ang sabi ng Panginoon, fear not, huwag kang matakot, and go and do as thou hast said. At gawin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son, for thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did it many days. Wow. Nung siya ay natakot, sabi ni Elijah, huwag kang matakot magbigay, sapagkat gawin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. No? And then sabi ng Biblia, isusustain ng Diyos ang iyong pangangailangan hanggang sa dumating ang ulan. At sabi din sa mga huling bahagi, and she and he and her house did it many days. No? Hindi nagkulang ang Panginoon sa kanila. No? Sabi ng Biblia, hindi lang yung babaeng balo, no? Hindi lang yung anak niyang lalaki, kundi yung kanyang buong pamilya ay hindi pinagkulangan ng Diyos sa pagkain. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. No?
Kaya nga sa atin mga kapatid, huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Huwag tayong matakot magbigay sapagkat hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? Letter A, ano doon yung tinatawag na impact? Okay? Letter A, ano yung tinatawag na impact? Pagka sinabing impact, have a effect on someone or something. No? Meron tayong epekto. Yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, mas mainam, mas piliin natin na lumakad ng tama at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Mas piliin natin na lumakad ng tama at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Conclusion. Romans chapter 15 verse number 4, for whatsoever things written aforetime were written for our learnings, that we through patience and comfort might have hope. No? Kung meron man tayong dapat magandaan, ito yung pagsusulit natin sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, makakapagtago ka man sa tao, makakapagtago ka man kay pastor, may maisisikreto ka sa iyong mga magulang o sa kapatiran, pero tandaan natin, sa Diyos, wala po tayong maitatago. Haharap tayo sa Diyos, at yun yung dapat nating paghandaan. Kaya nga mga kapatid, kamusta yung ating buhay bilang mananampalataya? Para maging makabuluhan yung ating buhay, focusing on God's opportunity, letter A, andun yung initiative. No? Fearing God's person, andun yung influence. Following God's command, very inspiring. Foreseeing God's judgment, andun doon yung tinatawag na impact. Kaya nga tayo bilang mananampalataya, nais ba natin na maging makabuluhan yung ating mga buhay? Wala tayong ibang dapat na gawin. We need to focus on God-given opportunity, fearing God's person, following God's command, foreseeing God's judgment. Ayaw kong lahat ito ngayon, tayo po yung sasara sa atin itong mga panalangin. Okay, let's pray. Ang manaming Diyos sa dakila at mapagpala po sa lahat na nasa langit, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa inyong pangunguna, sa kapahayagan ng inyong pong dalisay na salita. Salamat po sa mga mensahe na siyang inyong pong ipinaunawa at pinarating sa inyong pong mga anak sa gabing ito, Panginoon. Para sa aming mga bisita, kaibigan, narinig mo na nais ang Panginoon na tayo ay dapat na magkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Kasi ang ating buhay ay napakaikli lamang. Dalawang lugar ang patutunguhan, langit o impyerno. Ayaw ng Diyos na tayo ay tumungo sa lugar ng impyerno, kaya siya nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating mga kasalanan. At simple lang yung ating dapat na gawin, kilalanin natin na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Magsisitumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Sumampalataya at magtiwala tayo sa kanyang ginawa bilang siya yung ating sariling tagapagligtas. Marahil ngayong gabing ito, hindi mo alam kung saan totoo ang iyong kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Sabi ng Biblia, ang ating buhay bilang tao ay napakaikli lamang. Ito'y lilitaw sa konting panahon at pagkadaka ay maglalaho. Hindi natin alam bukas, makalawa, sa mga susunod na linggo, buwan na taon, wala na tayo sa mundong ito. Pero bago tayo dumating sa kamatayan, tiyak mo na ba na langit tutungo ang iyong kaluluwa? Kung hindi pa, pwede mo bang itaas ang iyong kanang kamay? Brother Jamre, hindi ko pa alam kung saan tutungo ang aking kaluluwa. Amen. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. How about you, kaibigan? Ikaw, matagal ka nang umaaten, pero hindi mo pa alam sa tutungo ang iyong kaluluwa. Sabi ng Biblia, huwag ka't mahiya, sapagkat siya na ikakahiya ang Ama, ay ikakahiya ka ng Ama sa langit. No? Meron pa po ba? Meron pa po ba bilang patotoo? No? Brother John Ray, nais ko na pag ako'y namatay, langit ang aking patutunguhan. Meron po ba? Huwag kang mahiya, kaibigan. Ang Panginoon ang siyang umiigo ng ating puso. No? Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng paanyaya. Brother John Ray,
nais kong sumampalataya at magtiwala sa Panginoon, pagsisihan ang aking mga kasalanan, at kilalanin na ako'y marumi sa harapan ng Diyos. Nais kong magtiwala ng buong puso bilang sariling tagapagligtas. Meron pa po ba? Salamat po sa ligtas ng kamay. Amen. Salamat po. At para sa amin po mga kapatiran, kapatid, maliwanag ang salita ng Diyos. Nais ng Panginoon na itama ang ating pong mga buhay. Nakita natin sa mensahe ng Panginoon na kailangan natin mag-focus on God-given opportunity. Marahil ngayong hapon ito, marami tayong mga pinagpapaguran, marami tayong mga pagpaplano, na kung saan ito'y walang kabuluhan na sabi ni Solomon. Kaya nga naunawaan natin na kailangan nating magtapat, kailangan nating mag-focus. Nandito ang altar. Pwede tayong manalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe. The altar is open. Pwede po tayong lumuhod, manalangin, magpasalamat, at magtalaga ng ating mga puso sa Panginoon. Tayo po'y manalangin naman namin Diyos sa dakila at mapagpala po sa lahat na nasa langit. Panginoon, salamat po. Salamat po sa gabi ito. Salamat po sa inyo pong mga anak na nagpapatuloy sa inyo pong gawain, Panginoon. Dalangin po po ang patuloy na pagpapala nyo sa inyong mga anak na nagtatapat. At dalangin ko po hindi ko alam kung ano yung kanilang mga kahilingan, marahil pagkatalaga sa kanilang mga puso at buhay, marahil mga pagninais, marahil mga kahilingan, Panginoon. Namin kong dalangin kayo po ang tutulong sa kanilang mga panalangin, ayon po sa inyong pong kalooban, Panginoon. Salamat po at pagpalain niyo po ang mga bisita po namin at mga kaibigan na nagtaas ng kamay, dahil sila na makaranas ng biyayang kaligtasan, kayo po siyang maggawad po sa kanilang Panginoon. Salamat po at ang lahat ng ito ay amin pong sinasama at dinadalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Maraming Diyos na makikinig sa lahat. Maraming salamat po sa nabalik ko ng kalooban sa amin. Salamat po sa mensahe ng mga salamat po. Nawa ko Diyos na pag-ukay po namin ang mensahe namin na rin po kahit po sa aming kaya namin pinakamasa sa araw-araw. Ngayon Diyos, lang ibigay po ng mga kailangan. Salamat po. Salamat po kahit mga karandaan natin. Mawag sa Panginoon na makakasiran ninyo sa nalingin po. Salamat din po sa mga ilang na karandangan sa Diyos patuloy ng hindi na galing niyo po. Salamat din po sa Brian. Salamat din po sa mga maraming salamat. Kayo lang ang maraming marumay lahat. Opo. Ang patuloy ng mga po. Maraming salamat. Ang naman ng Diyos sa salamat sa amin. Amen. In number 68. 68. Ang pagbibigayan po ay para lang po sa mga members ng Diyos. Mga sila po ay hindi po kayo nagbibigyan ng mga. Amen po, andyan ako kayo. Amen. Si Kristo ating Panginoon, Si Kristo ating kalungan, may pagsubok sa buhay. Tayo'y kanyang iingatan, kahit ano ang dumatay. Si Kristo ang batong ating kalungan, kung may pagsubok sa buhay. Si Kristo ang batong ating kalungan,
kasama kong bawat araw, si Kristo aming nanubay. Ang hapon ko'y pinaparang, ako'y kapayapaan. Si Kristo ang bato, ating kanlungan. Kung may pagsubok sa buhay, si Kristo ang bato, ating kanlungan, na laging maaasahan. May pag-asa't kalakasan, kay Kristo kong minamahal. Hindi ako babayaan, ngayon at magpakailanman. Si Kristo ang bato, ating kanlungan. Kung may pagsubok sa buhay, si Kristo ang bato, ating kanlungan, na laging maaasahan. Amen. Amen. Behold, O God, in no judgment is for brethren, to dwell together in unity. Amen. Okay po. This land is Last verse po. The dew of the moon and as the dew of the down one thing Zion, for there the Lord commanded the blessing even like forevermore. Amen. po, tayo po magpanalangin. Ang maraming Diyos na dakila at mapagpala sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, muli sa gabi. Salamat po sa pagkakapot po ng ating pananambahan. Salamat po, Panginoon, maging sa iyong mga salita na ngayon. Panginoon, dalayan po namin, nawa, hindi lamang ito na patigan, bagayos po. Dalayan po namin na pagpapalain po ito sa bawat puso na narito po. Salamat po, maging sa iyong ginamit ng mensero, ang iyong January. Dalayan na po, Panginoon, ng January, patuloy na gamitin mo pa, maging pagpapala din naman sa iba. Salamat, Lord, sa iyong buhay na makatuloy na gamitin mo. Salamat, Panginoon, pagkilos mo po sa pagkilos. Kaya, Panginoon, salamat din na gawin ko, dahil sa aming Pastor Juby, na wala dito, patuloy din namin, Lord. Pangunahan niyo po, ingatan niyo po sila, Panginoon, makapawin po sila, sama sila naroon, ang maayos. Kaya, Panginoon, salamat po sa ganito po. Salamat sa iyong mga bisita na narito. Panginoon, dalay po namin, nawa ay hindi lamang ngayon ang kanilang naunawaan ng salita, Panginoon, ng Panginoon, dalayan namin na ay makaranas din sila sa ligtasan, Panginoon. So, Panginoon, salamat po, dalayan po namin, Panginoon, kami po iuwi na ay kagalakan sa aming yes, Lord. Dalayan po namin ang lahat ng ito. Dahil pangalan namin kayo sa Kristo. Amen. 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 Okay, Amen.